Ang bawat paghinga ng ating kalikasan ay may dalang sekreto, lalo na sa mga gabing tila walang katapusan ang kadiliman. Sa tuwing sumasapit ang dilim, lalo na sa mga panahong makulimlim, tila may mga pangyayaring hindi basta-basta may paliwanag. Ito ang mga sandaling ang hangin ay nagiging kasing lapot ng pulot at ang bawat kaluskos sa kakahuyan ay tila ba may ibinubulong na babala. Mga karnasang hindi kayang ipaliwanag ng lohika, ng siyensya o kahit teknolohiya. Mga kwentong kadalasan ay nananatili na lamang sa alaala ng iilang taong nakaranas. Mga alaala na kahit ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin nawawala ang bigat, ang takot at ang kilabot na dala nito. Sa mga liblib na baryo, ang mga kwentong ito ay hindi lamang panakot. Ito ay bahagi ng katotohanang nakaukit sa mga puno, sa mga ilog at sa bawat kanto ng lupang hindi pa nasasaling ng sibilisasyon. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay hango sa totoong karanasan ng isang babae na itatago na lang natin sa pangalang Ana. Sa kasalukuyan, si Ana ay 39 na taong gulang na. Isa na siyang ina na may sarili na ring pamilya. At tila maayos na ang takbo ng kanyang buhay sa gitna ng ingay ng lungsod. Ngunit sa tuwing bumabalik ang mga ganitong klaseng panahon, ang madilim, ang tahimik at ang makulimlim, ay hindi niya maiwasang maalala ang isang pangyayari sa kanyang pagkabata. Isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos maipaliwanag. At marahil hindi na niya kailanman magagawa. Kapag ang langit ay nagiging kulay ube at ang mga ulap ay nagdidilim bago ang ulan, tila ba hinihila siya pabalik sa isang panahon kung saan ang takot ay may pisikal na anyo. Nangyari ang lahat noong taong 1989. 7 taong gulang pa lamang si Ana noon. Isang batang walang iniintindi kundi ang paglalaro, ang pag-aaral at ang simpleng buhay sa kanilang baryo. Noong mga panahong iyon, ang 1989 ay isang taon ng transisyon kung saan ang mga tradisyon ay buhay na buhay sa mga probinsya. Ang kanilang tahanan ay matatagpuan sa kabilang dulo ng isang maliit na komunidad sa Quezon, kung saan kinakailangan pang tumawid ng isang ilog at umakyat ng bahagya sa bundok upang marating. Isang lugar na malayo sa ingay ng syudad, tahimik at tila hiwalay sa modernong mundo. Ang kanilang bahay ay yari sa kahoy at kawayan, napapalibutan ng malalaking puno ng niyog at mga kakahuyang tila may sariling buhay kapag sumasapit na ang dapit hapon. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang klase sa elementarya, sinusundo siya ng kanyang ama. Si Mang Pilo ay isang masipag na magsasaka. Ang kanyang mga kamay ay magaspang mula sa pagbubungkal ng lupa. Ngunit ang kanyang puso naman ay malambot para sa kanyang bunsong anak na si Ana. Ang pagsundo ay isang simpleng gawain, ngunit mahalaga. Lalo na't hindi madali ang daan pa uwi. Ang ilog na kailangang tawirin ay may mga batong madudulas. At ang bundok ay may mga landas na madaling makaligaw kapag wala kang gabay. Bago sila tuluyang umuwi, dumadaan muna siya sa bahay ng kanyang nakakatandang kapatid na si Hill. Si Hill ay isang bagitong sundalo noon. Kakauwi lamang mula sa serbisyo
Kaya naman ang disiplina at ang kanyang baril ay laging bahagi ng kanyang katauhan. Doon si Ana naghihintay hanggang dumating ang kanilang ama mula sa paglalako ng gulay. At saka sila sabay na tatawid ng ilog pauwi sa kanilang tahanan sa bundok. Ganito na nga ang kanilang routine araw-araw. Paulit-ulit lang na nangyayari. Hanggang sa isang hapon na iyon, nagbago ang lahat. Tila may ibang timpla ang hangin nung hapon na iyon. Mas malamig, mas tahimik, at ang huni ng mga ibon ay tila ba nagmamadaling maghanap ng silungan. Ayon kay Ana, bandang 4:00 ng hapon nang makarating siya sa bahay ng kanyang Kuya Hill matapos ang klase. Pagdating niya roon, agad niyang hinanap ang kanilang ama. Bitbit ang kanyang maliit na bag at ang pagod mula sa paaralan. Kuya, si tatay, nandiyan na ba? Tanong niya habang bahagyang humihingal mula sa paglalakad. Ang kanyang Kuya Hill ay abala noon sa paglilinis ng kanyang kagamitan. Ang amoy ng langis ng baril ay humahalo sa amoy ng tuyong dahon sa labas. Wala pa, sagot ni Hill nang hindi tumitingin. Maghintay ka na lang, parating na rin yon. Alam mo namang galing pa sa kabilang baryo ang tatay, baka maraming naging mamimili. Sagot ng kanyang kuya. Umupo si Ana sa isang sulok ng papag. Pinapanood ang labas habang hinihintay ang ama. Nakikita niya ang unti-unting pagbabago ng kulay ng kalangitan mula sa kahel patungo sa pagiging abo. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting napalitan ng pagkainip ang kanyang katahimikan. Para sa isang batang katulad niya, ang ilang minutong paghihintay ay tila napakahaba. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila ba kumukutya sa kanyang inip. At hindi nagtagal ay tumayo ito sa kanyang kinauupuan at halatang naiinis na nagdadabog. Kuya, ang tagal naman ni tatay. Uuwi na lang ako mag-isa. Wika nito. Alam niyang kabisado niya ang daan o sa tingin niya ay kabisado niya. Napakunot ang noo ni Hill. Alam niyang matigas ang ulo ng kapatid. Bahala ka, pero kapag dumating si tatay at wala ka rito, tiyak na mapapagalitan ka. Huwag kang dadaan sa kung saan-saan. Uwi na ako! Putol ni Ana. At tuluyan na nga itong lumabas ng bahay bago pa man makapagsalita muli ang kapatid. Hindi na siya napigilan pa ni Hill. Napailing na lamang ito habang pinagmamasdan ang maliit na bulto ng kapatid na papalayo sa bakuran. Napakakulit na bata! Bulong niya sa sarili. Yari ka talaga kay tatay kapag nagkasalisi kayo. Paglabas nga ni Ana, tinahak nito ang pababang daan patungo sa ilog. Ang hangin ay humahampas sa kanyang muka, dala ang amoy ng parating na ulan. Ngunit tulad ng maraming bata, madaling madistract si Ana. Sa halip na dumiretso ito pauwi kagaya ng kanyang ipinangako sa kanyang nakakatandang kapatid, napansin niya ang ilang batang naglalaro sa may pangpang ng ilog. Nagtatawanan, nagtatalsikan ng tubig at tila walang iniintinding oras. Ang saya ng laro ay tila isang magnet na humila sa bata. Kaya sa kanyang murang edad, mas nanaig ang saya ng paglalaro kaysa sa responsibilidad na umuwi kaagad bago pa dumilim. Nakisali siya sa habulan at sa paghahanap ng mga makukulay na bato sa gilid ng ilog. At dahil doon ay lumipas ang oras nang hindi niya namamalayan. Hanggang sa unti-unting nagbago ang atmosfera. Ang tawanan ng mga bata ay dahan-dahang nawala nang isa-isa na silang tinawag ng kanilang mga magulang. Ang maliwanag na hapon ay unti-unti nang napapalitan ng mapusyaw na dilim
na tila ba isang kumot na itim na dahan-dahang inilalatag sa lupa. Ang mga anino ng mga puno ay humahaba at tila nag-iiba na ang anyo. Nagmumukhang mga higanteng kamay na handang sumunggab. Doon lamang siya natauhan. Bigla siyang napatigil sa gitna ng mababaw na bahagi ng tubig at napatingin sa paligid. At doon sa mga sandaling yon ay napagtanto ni Ana na siya na lamang ang natitira sa ilog. Wala nang ibang mga bata. Wala na ang tawanan. Tanging ang malakas na agos ng tubig at ang huni ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Nakaramdam siya ng kaba na nagsisimulang gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Naku, paano na to? Gabi na! Bulong niya sa sarili. Habang ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumibok ng mabilis. Sa kabilang banda naman, habang abala si Ana sa paglalaro at pagkatapos ay sa pag-aalala, dumating naman ang kanyang ama sa bahay ni Hill ilang minuto lamang matapos siyang umalis. Si Mang Pilo ay pawisan at halatang pagod mula sa mahabang lakarin. Hill, nasaan si Ana? Akala ko ba ay hihintayin ako rito? Tanong nito habang nagpupunas ng pawis gamit ang kanyang bimpo. Ay, kanina pa po umalis tay. Nainip kakahintay sa inyo. Sabi ko nga hintayin kayo pero nagpumilit na umuwi na raw siya mag-isa. Sagot ni Hill na nagsisimula na ring mag-alala. Napabuntong hininga na lang ang matanda. Naantala ako sa kabilang dulo ng bayan eh. Naghatid pa kasi ako ng mga gulay at nagpahinga sandali dahil sa bigat ng dala ko. Tay, baka umuwi na yon. Mabilis naman maglakad ang batang yon kapag nagmamadali eh. Dagdag pa ni Hill. Sinusubukang pakalmahin ang ama at ang sarili. Tumango naman si Mang Pilo. Bagamat may maliit na tinik ng kaba sa kanyang dibdib. Oo nga, marahil. Sige, uuwi na ako at baka kanina pa naghihintay ang nanay niyo sa amin. At umalis na nga ang matanda. Tinaahak naman ni Mang Pilo ang tulay na siyang pinakamabilis na daan pa uwi. Hindi alam na sa mga oras na yon, ang kanyang anak ay wala pa sa kanilang tahanan kundi nasa ibaba, malapit sa pangpang ng ilog. Lumipas ang halos 3 oras at ang gabi ay tuluyan nang lumalim. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap. Kaya naman ang tanging liwanag lang ay ang mangilan-ngilang alitaptap. Sa gitna ng kadiliman, muling lumitaw si Ana sa bahay ng kanyang Kuya Hill. Hinihingal ito. Putikan ang kanyang mga binti at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Hindi ito nakauwi dahil sa takot na dumaan sa madilim na bahagi ng bundok. Kaya bumalik siya sa kanyang kuya. Kuya, dumating na ba si tatay? Nandoon na ba siya? Halos pasigaw niyang tanong. Ang boses ay nanginginig sa takot. Ano ka ba, Ana? Galit na sagot ni Hill na nooy hindi na mapakali sa pag-aalala. Kanina pa sumunod si tatay sa iyo pa uwi. Halos 3 oras na ang nakalipas. Anong ginagawa mo pa rito? Akala namin ay kasama mo na siya. Nanginig si Ana. Halos maiyak na siya sa halo-halong emosyon ng pagod, takot at pagsisisi. Kuya, nasa ilog ako kanina. Nakipaglaro ako. Pero wala naman si tatay doon nung dumaan ako. Baka hindi kami nagkita. Umuwi ka na nga. Kala mo ba ay biro ang ginagawa mo? Sigaw ni Hill sa matinding bugso ng galit at nerbiyos. Napakatigas ng ulo mo. Sige na, tumakbo ka na at baka maabutan mo pa siya sa daan. Sa takot nga na mapalo at sa tindi ng galit ng kanyang kuya, ay agad na tumakbo si Ana palabas.
Hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang niya ay punong-puno ng pagsisisi. Habang naglalakad siya pabalik sa pampang, padabog ang kanyang mga hakbang sa putikan. Sinusubukang itago ang kanyang takot sa pamamagitan ng galit. Si tatay kasi, ang tagal. Si kuya naman, lagi na lang ako sinisigawan. Pabulong itong nagre-reklamo sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang inis, unti-unting bumabalik ang kaba na parang isang aninong laging nakasunod. Lalo na nang mapansin itong mas madilim na ang paligid kaysa sa kanina. Ang mga puno ay tila ba nagbubulungan at ang bawat kaluskos sa damuhan ay tila ba may sumusunod sa kanya. Pagdating sa pababang bahagi ng ilog, napahinto siya sa tapat ng isang malaking puno ng balete. At doon ay naghihiwalay ang landas. Dalawa ang kanyang pwedeng daanan. Ang lumang tulay na matarik at gawa sa kahoy o ang daanan ng kalabaw. Isang mas mahabang landas sa gilid ng ilog na ginagamit ng mga hayop. Mas madali ang lakad, ngunit mas malayo sa kabahayan. Pinili niya ang daanan ng kalabaw sa takot na baka may multo sa lumang tulay. Ngunit ang hindi niya alam, sa parehong oras, ang kanyang ama ay bumalik na sa bahay ni Hill. Nang marating ni Mang Pilo ang kanilang bahay sa bundok at hindi makita ang anak, agad siyang bumalik na puno ng nerbiyos. Nang magkita ang mag-ama sa bahay ni Hill, doon nila napagtanto ang malubhang sitwasyon. Hill, wala si Ana sa itaas. Ang nanay mo ay hindi na mapakali at kinakabahan na. Tay, kadarating niya lang dito kanina at pinauwi ko na kaagad. Akala ko ay nagkasali silang kayo. At doon na nagsimula ang kanilang paghahanap. Bit-bit ang mga sulo at ang baril ni Hill. Samantala, si Ana ay papalapit na sa gitna ng ilog. Ang tatawirin niya ay mga malalaking bato na nakahilera hanggang sa kabilang pampang, na kung tawagin ay talon-talon. Isang pamilyar na daan. Ilang beses na niya itong dinaanan tuwing umaga kasama ang mga kaibigan. Ngunit sa gabing yun, may kakaibang bigat ang hangin. Tila ba mas malakas, mas galit. Habang papalapit siya sa gitna, tumatapak sa madudulas na bato. Bigla siyang napahinto at isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang likuran. Dala ang amoy ng nabubulok na karne at basang balahibo. May mga narinig siyang ungol. Isang mahinang ungol na tila galit. Tila nagbabantang sumugod. Isang tunog na hindi galing sa aso, hindi rin galing sa pusa, kundi isang tunog na parang galing sa lalamunan ng isang nilalang na matagal nang nagugutom. Dahan-dahan siyang napalingon sa kaliwa, kung nasaan mayroong naglalakihang bato na natatakpan ng lumot. At doon niya ito nakita. Sa ibabaw ng isang malaking bato, nakatayo ang isang nilalang na mukhang aso. Ngunit hindi ito pangkaraniwang aso. Napakalaki nito. Higit pa sa laki ng isang batang baka. Ang balahibo nito ay itim na itim. Parang uling na lumalamon sa liwanag ng buwan. At ang mga tenga nito ay nakatindig ng matulis. Tila ba mga sungay sa dilim na nagbibigay dito ng isang demonyong anyo. At ang mga mata nito, doon na halos tumigil ang mundo ni Ana. Nag-aalab ang mga mata nito. Hindi lamang ito refleksyon ng liwanag, parang may tunay na apoy sa loob ng mga balintanaw nito.
nakatitig ng diretso sa kanya. Tila ba binabasa ang bawat hibla ng kanyang takot. Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa bato. "Umalis ka!" nanginginig niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. "Umalis ka!" Ngunit hindi ito gumagalaw. Sa halip ay unti-unting bumaba ito mula sa bato. Ang bawat hakbang nito ay mabagal ngunit sigurado. Ang mga kuko nito ay kumakalos sa bato na lumilikha ng isang nakakangilong tunog. "Tay!" Halos hindi na lumalabas ang boses ni Ana. "Kuya, tulong!" Ang bawat tawag niya ay nilalamon ng ingay ng agos ng ilog. Walang sumagot. Ang kadiliman ay tila naging isang pader na humihiwalay sa kanya sa mundo. Sa sobrang takot niya at sa instinct ng isang batang nagnanais na mabuhay, dumampot siya ng isang bato sa tubig at buong lakas niya na inihagis iyon sa nilalang. "Umalis ka!" sigaw nito. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit sa halip na umatras ang nilalang, sa halip na masaktan o matakot, tumawa ito. Isang halakhak na hindi panghayop. Hindi ito tahol, hindi rin ito ungol, kundi tila pangtao na halakhak. Isang malalim na tawa, malamig at puno ng panunuya. Ang tunog ay tila ba nagmumula sa ilalim ng lupa. At doon na tuluyang napaiyak si Ana. Ang nilalang ay tumayo sa dalawang paa ng panandalian bago muling bumalik sa apat. Ang anyo nito ay nagbabago-bago sa paningin ng bata. Kasabay nito sa di kalayuan, narinig niya ang sigaw ng kanyang ama at kuya. Ang liwanag ng kanilang mga sulo ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga puno. "Ana, nasaan ka?" Ngunit bago pa siya makasagot, bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig para sumigaw, mas lalo pang lumapit ang nilalang. Mas lalo itong lumaki sa kanyang paningin. Ang anino nito ay lumalamon na sa kanya. Ang amoy nito ay nakakasuka. Tila ba ito ay isang bangkay na muling nabuhay. At sa mga sandaling yun, sigurado si Ana. Hindi na ito simpleng aso. Ito ay isang sigbin. Ang nilalang na ikinukwento ng mga matatanda na nambibiktima ng mga batang naliligaw sa gabi. Isang nilalang na may kapangyarihang magbago ng anyo at lumabas lamang kapag ang gabi ay makulimlim at ang mga tao ay mahina. At maya-maya pa, sumunod na ang mga putok ng baril. Isang liwanag ang gumuhit sa dilim. Dalawa, ang putok ay umalingaw-ngaw na sa buong pangpang. Tatlo. At si Hill ay nakarating na. Bit-bit ang kanyang baril at walang pag-aalinlangang pinaputukan ang nilalang. Ngunit sa bawat putok, tila naglalaro lamang ang nilalang. Umiilag ito ng may bilis na hindi kayang gawin ng anumang hayop. Tumatalon ito mula sa isang bato patungo sa isa pa nang hindi nahuhulog. At habang umiilag, patuloy ang kanyang nakakakilabot na halakhak. "Hayop ka! Lumayo ka sa kapatid ko!" Sigaw ni Hill habang mabilis na kinakasamuli ang kanyang baril. Ang sigbin ay huminto sandali. Tumingin kay Hill. Pagkatapos ay kay Ana. Tila ba tinitimbang nito kung lalaban o aatras. Hanggang sa unti-unti itong umatras. Hindi dahil sa takot sa bala,
kundi marahil dahil sa dami ng taong nagsasagawa ng pagliligtas. Papunta ang nilalang sa pinakamadilim na bahagi ng ilog, kung saan ang tubig ay malalim at ang mga puno ay masukal. At doon, nawala ito na parang bula. Walang kahit anong bakas ng tubig, walang kaluskos ng dahon, at wala ring kaluskos ng tubig. Bigla na lamang itong nilamon ng gabi. Nang marating siya ng kanyang ama, agad siyang binuhat ni Mang Pilo. Yakap-yakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa matinding trauma. Umiiyak siya ng walang tunog at ang kanyang balat ay tila nag-aapoy na sa lagnat. Hindi na sila nagtagal sa lugar na yon at mabilis silang tumakbo pa uwi. Habang si Hill ay nakabantay sa likuran, ang baril ay laging nakatutok pa rin sa dilim. Ngunit habang sila ay papalayo mula sa ilog at habang ang liwanag ng kanilang mga sulo ay unti-unti nang lumiliit, muli nilang narinig ang halakhak. Mahina na ito ngayon, malayo, at tila ba nanggagaling sa kabilang pangpang o sa kailaliman ng kagubatan. Ngunit malinaw, isang tawang nagpapaalala na hindi patapos ang gabi at ang nilalang ay nandoon pa rin, naghihintay. At iyon ang gabing kailanman ay hindi makakalimutan ni Ana. Ang lagnat niya ay tumagal ng 1 linggo at kahit anong gamot ng doktor ay hindi ito mapababa. Kinailangan pang tumawag ng isang albularyo upang magsagawa ng pagtatawas at orasyon para tuluyang lumisan ang amoy ng sigbin sa kanyang katawan. Sabi ng matanda, mapalad si Ana dahil hindi siya nakuha ng nilalang. At ang bato na inihagis niya ay nagsilbing hadlang sa unang sumpa nito. Hanggang ngayon, kahit sa kanyang pagtulog, hindi niya alam kung ano talaga ang nakita niya. Sa modernong mundo, ang mga ganitong kwento ay itinuturing na lamang na urban legends o bunga ng guni-guni ng isang takot na bata. Ngunit para kay Ana, ang init ng apoy sa mga mata ng asong iyon ay totoo. Ang halakhak na tila pang tao ay totoo. Isang bagay ang sigurado siya. Hindi iyon pangkaraniwang hayop. Hindi rin yun guni-guni. At marahil, sa gitna ng ating mga kalsadang simentado at mga gusaling matatayog, may mga bahagi pa rin ng mundong ito na nananatiling ligaw. May mga nilalang na naghihintay lamang sa muling pagkulimlim ng langit, sa muling pagkawala ng liwanag, upang paalalahanan tayo na may mga bagay talaga sa mundong ito na mas mabuting hindi na lang natin maintindihan at mas mabuting huwag na nating subukang hanapin. Dahil sa dulo ng bawat makulimlim na hapon, ang dilim ay tila may mata at minsan ito ay tumatawa. Hanggang dito na nga lang at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik. Sana'y nag-enjoy kayo at kinalabutan rin sa kwentong ibinahagi namin ngayon. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at mag-iingat kayo.